Para sa milyon-milyong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC, si Pastor Apollo Kibuloy ang appointed Son of God. Pero dalawang nagpakilalang dating miyembro ang nagsumbong kay Senador Rizzo Ontiveros tungkol sa umano'y pang-aabusong dinanas nila. Sa mga video na prinesenta ni Ontiveros sa isang press conference, ikinuwento ni Arlene Stone na 15 anyos lang siya nang ibiyahe mula Davao patungong Maynila para mamalimos. Pinapapanggap po kami ng mga pipi at bingi at mga fake na student po. May dala-dala po kaming iba't ibang association para kami po ay makakuha ng mga simpatiya sa mga tao at malaki po ang aming remittance. Pinagtinda rin daw sila ang parusa sa hindi makakakota, sasaktan, hindi pakakainin, ipapahiya o ititiwalag. Ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po at ako din po ay nakaranas na babatukan ni Kibuloy. At ako din po ay nakaranas na ipahiya sa harapan ng mga members at workers ni Kibuloy. Kwento ni alias Jackson, malawakan ng pagpaparusa. Noong 2014, higit 100 ang pinalo. Kasali po ko doon. Dapa ka talaga. Alam mo yung ganito kakapal na, yung parang paddle na pinapakita doon sa mga ising. Maliit lang doon ng kunti. Tapos makapal lang doon ng kunti. Doon pong pinapalo sa amin. Nagpakita rin si Ontiveros ng screenshot ng umano'y utos sa mga miyembro tungkol sa pamamalimos. Ngayon, taon lang po ang screenshot na ito. So this is still happening. This is human trafficking. Ani Ontiveros, maraming lumapit sa kanyang tanggapan mula nang imbestigahan ng Senado ang umano'y kulto na Socorro Bayanihan Services Incorporated. Kabilang sa mga paratang kay Kibuloy ang sexual abuse at child abuse. Nakikipag-ugnayan daw ang opisina ni Ontiveros sa DSWD. Mayroong innermost circle pa na tinatawag at sila daw ay inoobligang magkaroon ng sexual relations kay Kibuloy. Ayon kay Ontiveros, iimbitahan si Kibuloy sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality at ipapasabi na kung kinakailangan, isa raw sa dapat tingnan kung paanong nakalusot sa mga otoridad ng ilang dekada ang mga umano'y pang-aabuso nito. Maraming nagbubulungan dyan. Malakas daw si Kibuloy sa gobyerno at mga politiko. Mas tiwala ako na marami sa gobyerno, lalo na sa Senado, ang gustong mabunyag ang katotohanan at magbigay ng katarungan. Hinihikayat niya rin ang Justice Department na mag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order para mamonitor ang posibleng paglabas ni Kibuloy sa bansa. Nasa most wanted list ng FBI si Kibuloy dahil sa umano'y sexual trafficking at bultuhang cash smuggling. Noong nakaraang taon pa pending ang resolusyon sa Kamara para imbestigahan yan. Sagot ng abogado ni Kibuloy na si Ferdinand Topacio, paulit-ulit na ang mga paratang at hindi Senado ang dapat mag-imbestiga sa issue. Ito ay bahagi ng pattern ng panggigipit, ng haharas sa SMNI at sa mga kawani nito sa Kingdom of Jesus Christ at kay Pastor Kibuloy. Siya ay aking hinahamon kung tingin mo matibay ang iyong mga testigo, makatotohanan ng sinasabi nila, bakit hindi mo dalhin sa hukuman kung saan patas ang laban, may due process. At sa tanong kung inosente ba si Kibuloy, But for me to confirm or deny, kasi yan po is a matter for the courts to decide, and right now, meron na po yung kaso sa Amerika. Amor Santos, CNN Philippines.